Sa video na to mga master, i-share ko sa inyo kung paano mag-troubleshoot ng ganitong klaseng automatic belt centering ng OCMI. So hindi ko lang alam kung sa ibang machine ay ganito na rin yung bagong design nila ng automation. So ang issue nito mga master ay itong belt na to ay ayaw pumunta dun sa gitna. Pero ito ay naka-automatic command via sensor at saka solenoid valve at may cylinder siya mga master. So ito pala yung alarm niya. Film wrapping band, failure of the band centering mga master. Pag ganitong issue mga master, ang una mong i-check talaga dito ay itong sensor na to talaga. So nandito banda yung may problema. So itong sensor na to ay nakakadetekto ng belt. So anong nangyari, hindi niya maitutulak pabalik doon sa kabila. So magkabilaan itong mga master, may dalawang sensor to, tapos dalawang cylinder at saka dalawang solenoid valve. So itong sensor na to master ay binaklas ko, tinitingnan ko yung status itong sensor na to kung nagbibigay ba ng tamang signal. So yung nag-check ako dito mga master ay okay naman tong sensor na to. So ito ay PNP, normally close ang signal nito, digital. So dito siya pumapasok mga master sa WB60801G1 na yan mga master. Kung makita nyo may signal, may indicator light yung IO module na to. So walang issue sa sensor mga master. So yung pangalawang i-check ko dito ay yung solenoid valve dun sa kabila, kung nagbibigay ba ng signal yung PLC na paganahin niya yung solenoid valve. Ang sequence pala nito mga master, pag itong sensor na to ay nakadetect, yung kabilang solenoid valve ang gagana at yung kabilang cylinder ang gagana. So itong solenoid valve na to master, ito yung solenoid valve na nagkukumandon sa kabilang cylinder. So may signal galing sa digital output module ng PLC kasi may indicator light tong solenoid valve na to. So ngayon, ang susunod kong i-check dito mga master ay yung cylinder doon sa kabila, kung nagre-release ba talaga. So yung cylinder na yun mga master, yun yung nagda-drive sa tension na roller. So ito yung cylinder niya mga master sa kabila. So kung makita niyo yung posisyon ng cylinder ay naka-release siya, so nagba-backward siya. So ibig sabihin dapat yung belt ay pupunta na dapat dito sa kanya. Dahil nga nagre-release siya mga master, kung makita niyo yung cylinder na yan. So nagba-backward siya. So walang problema sa solenoid valve, cylinder at saka sensor. Ang problema, yung belt mga master ay ayaw mag-automatic na mag-move. So yung ginagawa ko dito mga master ay may bolto dito sa may dulo ng cylinder shaft mga master. Ang ginawa ko dyan, naglulus ako dyan para may tutulak konti itong cylinder na to, yung shafting niya. So kung makikita nyo mga master dyan, may bolt yan mga master sa dulo. Pag ilulus mo yan, magpo-forward konti yung shafting ng cylinder mo. So yung pagkatapos ko siya ina-adjust mga master, ito na yung kalalabasan niya. Bumabalik sa gitna yung belt na conveyor. Ngayon master ay naka-automatic na to mga master na nag-re-release yung cylinder at gumigitna na siya ng automatic mga master. So simula nung in-adjust ko. So tulad nito, itong sensor na to ngayon. So wala siya nakikitang belt. So yung kabila ang nakakita. Kaya ang nangyari, itong cylinder na to ay nagre-release to. So pansinin nyo mga master, mamaya mag-automatic na magpo-forward yan pag yung kabilang sensor ay hindi nakaka-detect. So tulad dito mga master, itong solenoid valve dito sa kabila ay may signal. Kasi nga ang nangyari, yung kabila ang nakaka-detect. So ngayon ay wala na siyang signal dahil nga nasa gitna na yung belt. So sana nagkaroon kayo ng idea dito sa video na to mga master.